no? Pero inuulit ko, sir, hindi po faking vloggers or charity vloggers si Manalastas, si Ramil. Dahil kung babalikan niyo po lahat ng video niya 5 years ago until now, no, makikita niyo po na nanduroon yung kanyang sincerity, no, genuine na pagtulong sa mga kapuspalad nating kaibigan or kababayan. Alright, so isa na naman pong bagong video ang gusto kong i-share sa inyo at bigyan ng aking reaction, no? Ano ba tong content ko no ngayon? Sino ba? No, isa rin to sa mga vlogger, no, ni Dave, yung mga pumuprotekta or nagtatanggol kay Dave. Matagal ko na tong nakikita, no? Matagal ko nang naririnig, and ngayon ko lang siya bibigyan ng reactions kasi medyo hindi na ako konbinsido sa mga sinasabi niya, no? Yun ay si Uragon Tinoy, and magko-comment lang ako or magre-react lang ako dun sa mga sinasabi niya. Okay? And Sir Uragon Tinoy, no, kung mapapanood mo man po ito, kung okay lang po sa inyo, no, pwede po tayong mag-usap sa live mo or live ko. If you prepare sa live mo, okay lang po, no, para po maliwanagan natin yung isa't isa, dahil marami po kayong sinasabi at marami rin akong sinasabi. Ako bilang nasa side ng Manalastas at ikaw nasa side ni Dave, para po maintindihan natin. Malay nyo may punto kayo, meron din ako. So let's share our opinion kung ano ba talaga yung tama, no? Wala naman tama pa sa pareho natin, dahil siyempre yung ipinaglalaban mo tama para sa iyo yun, and same thing with me. But if you want, di ba, para maintindihan natin kung ano ba yung gusto ninyong mangyari, no? Bilang mga reactor or vloggers ni Dave, same with us, no? Yun po ay friendly debate if gusto nyo lang po, no? Hindi po ako rito naghahanap ng views or ng kung ano pa man na iniisip ninyo. But wala tayong magagawa. Mangyayari yun, no? May manunood sa'yo, may manunood sa akin. So huwag natin ilagay sa isip natin yon. But if you're thinking of that, it's fine also with me. But if you're willing na magkaroon tayo ng friendly debate kahit sa channel niyo po, walang problema sa akin. Okay? So ako po yung magre-reaction lamang dito sa mga sinasabi nyo. Doon lang po ako sa issue. Hindi po ako na may personal. Okay? So, but bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, or recommendation, please leave it on our comment section. Okay? Matuto pa tayo mag-fact check para hindi po tayo mapagsabihang fake news. Okay? So, ano ba at sino ba yung re-reactionan ko? Of course, narinig niyo po. This is none other than, there you go, ang isa sa mga reactor, no, ni Dave, na marami na itong nasabi before pa, but hindi ko po pinapansin. So now ano lang, kasi reactors, no, defenders, reactors, and I'm considering myself as a reactor, no, di pa ako defender para sa akin, because as you can see, the Manalastas can defend themselves, no? Parang sa akin lang, I'm sharing their side because alam ko yun yung tama, and I'm being a father, no, or magulang, nararamdaman ko po yung dinanas nila sa mga pangyayari ito. That's why I understand them. Bakit hindi ko maintindihan si Dave? Kasi mali ang ginawa ni Dave. So pakinggan po natin kung ano itong sinasabi ni Mr. Uragon Tinoy, no? Gusto nyo pong mapanood ito, puntahan nyo na lang po yung channel niya, Uragon Tinoy, no? So let's go. Pakinggan natin kung anong sinasabi ni Sir Uragon. Kamusta po kayo, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga part ng mundo? Kamusta po kayo? Muli po, ito po si Uragon Tinoy. At makikita nyo po dyan sa thumbnail natin, ang nakalagay po dyan ay fake charity vlogger. So yun po.
patuloy pa rin yung Okay, so binanggit niya patuloy pa rin daw, no, yung fake charity vlogger. And for sure he is referring to Tekram, di ba? Pero hindi niya pinaliwanag kung bakit. At tumalon siya sa mga defender and reactor ng Tekram community. So, malay natin, no? Baka maipaliwanag niya sa mga susunod na mga sasabihin niya. Hindi ko pa kasi ito napanood. No, hindi ko pa ito napanood. Ngayon ko lang po ito pinapanood, pero nire-reactionan ko na. No? mga banat ng mga reactor ni Tekram. Tuloy-tuloy pa rin yung banat ng mga reactor ni Tekram at ang pinupuntirya ng mga reactor ni Tekram ay pati pamilya na rin Dave dinamay na. Pati yung nanay ni Dave ay dinamay na rin. Okay, sir. Yung pagkakadawit ng nanay ni Dave, no? Yan po ay kagagawan ng side nila or ninyo, kasi kasama ka doon sa mga taong dumidepensa kay Dave, no? Bakit siya madadamay? Dahil po sa kanyang mga sinabi. Nag-post siya. Kung napanood niyo na po yung post o nabasa niyo po yung post, obviously someone is manipulating her, no? Bakit ko po nasabi? Napanood niyo na po ba? Nakita niyo na po ba ang itsura ng nanay ni Dave? Nakita niyo na po, or nakakita na po ba kayo ng mga taong gumagamit ng droga? Naobserbahan niyo na po yung mga ilang kilos ng nanay ni Dave? No? Yes, hindi ko po kilala yung totoong pagkatao ng nanay ni Dave. Pero bukod po sa akin, yung mga nandirito na sa community na to at nakasaksi sa lahat ng video ng manalastas nakasama ang nanay ni Dave, no, sila po ang patunay. Ito lang sir, matanong ko lang, no, I'm not sure kung matagal na kayong nasa community ng Tekram, kung nasubaybayan nyo po siya, no, nakikita nyo po sa kinikilos sa tinaasal ng nanay ni Dave before, di ba, nawala siyang capability to post those kinds of posting. And obviously po sir, kung mababasa ninyo yung nilalaman ng post, it's more on praising the ninong at ninang. What happened po sa mga sponsor? Oo, yung ninong at ninang is considered sponsor, but there are sponsors na hindi ninong at ninang. Bakit po binigyan ng diin lang ang ninong at ninang? Pinost po nila yon publicly, so hindi po maiwasan na mag-react yung mga reactors ng Tekram community. Ano sir? Kaya siya nadamay. May nagdamay sa kanya. Kung hindi man yun talaga ang nanay ni Dave, bakit po may account na ganun? Hindi ko po iniisang tabi na maaaring dami account yan or maaaring may gumawa in behalf sa nanay ni Dave. Di ba? So, it is one way also of calling the attention kung yun man talaga ay hindi nanay ni Dave. Na magsalita siya na hindi siya yon. Dahil lumalabas po sa post na yon, kinukonsinti niya si ninong at ninang pati na rin si Dave. No sir? Kaya yon ay nadamay. Hindi po basta-basta dinamay yun. Ako po, isa po ako sa hindi magre-react, no, kung maayos po ang sinasabi ng post. Oo, wala akong pakialam, post niya yun, opinion niya yun, so this is also my opinion. They share it in public, so I can react or give my opinion also. Di po ba sir? So kung nadamay po siya, may nagdamay po sa kanya. Okay? Hindi po yung gusto naming idamay, no? Katulad na sinasabi nyo, pinagkakapirahan namin siya. Ako, oo, pinagkakapirahan ko. Pero, paanong paraan po, sir? Paanong paraan ko po pinagkapirahan ang nanay ni Dave? By giving my opinion doon sa inilabas na post. Hindi, katulad po ng sinabi ko, hindi ko po iniisang tabi na maaaring yan ay dummy account or ginawang account, no? Para idepensa
si Dave or para bigyan ng praises si Ninong at Ninang, no? Pero hindi po rin natin maialis na maaring yan ang real account ng nanay ni Dave na si Apple na maaaring ginamit ni Ninong at Ninang para mag-post siya nun. Diba, sir? So, hindi lang po siya basta dinamay. Nadamay po siya dahil may nagdamay sa kanya. Dinamay na rin ng mga reactor na Tekram. Buong pagkatao ni Dave ay niyurakan nila. Dinudurog nila ang pagkatao ni Dave, pati pamilya, dinudurog na nila. And sir, hindi ko alam sir, no? I'm assuming na napanood na ninyo yung iba pang video prior sa nangyaring ito. No? Siguro sir, I'm assuming also na alam nyo yung history ng dalawa. For you to talk like that. Para masabi mo na dinudurog. No? Naisip mo sir yung pandudurog na ginagawa ng mga reactor ng Tekram kay Dave. Hindi mo ba sir inalam din kung bakit nasasabi ng mga reactor na Tekram yung mga salitang yon? Kayo sir, sa edad nyo yan, I'm assuming, ama na rin kayo. Di ba ba? I'm assuming, and if you're not ama, maaaring may kapatid ka na may mga anak, pamangkin mo siguro. No? Inalagaan mo sir, inaruga mo, binigay mo yung lahat, no? Pinilit mong gawing tao. Tapos bandang huli mariringgan mo sir, nasasabihan ka na for content ka lang at mas maigi pa silang mabulag kaysa makasalubong ka. Huwag niyo sir laging sasabihin na mas may utak sila or mas nakakaintindi sila ikumpara kay Dave. Kalokohan niyang ganyang mga paliwanag sir. No, dan dapat intindihin siya. Matagal siya sir inintindi. No, matagal siyang inintindi ng mga manalastas dahil sa mga pagkakamali niya, kinokorek siya dahil nga kulang siya sa experience at maaaring dala ng edad kaya siya padalos-dalos magsalita. Pero yung sabihin mo yung ganun sir, for 5 years kang inalagaan, ganun ang sasabihin mo, ano sa palagay mong mararamdaman ng mga taong talagang sumusuporta sa manalastas? Isa po ako dun. No. Iniisip nyo na babastos, na yuyurakan, na dudurog ang idol ninyo, pero hindi nyo po naisip bakit nakakapagsalita ng ganon. Kahit ang manalastas, kaya sila nakapag-comment ng ganon. Kayo pare-pareho kayo, ang iniisip nyo lang, no? Yung nararamdaman ni Dave. Paano po yung naramdaman ng manlastas nung sinabi niya yon? Anong ikakatwiran ninyo? Kasi bata pa, kaya dapat intindihin. Katarantaduhan na yan, sir. No? Nagawa niya nga kayong i-manipulate eh. Tapos, iintindihin pa rin siya? Baka, sir, dapat mag-isip kayo. I-evaluate ninyo yung pagkakakilala ninyo dyan kay Dave. Tuloy-tuloy ang pagbanat ng mga reactor ni Tekram. Walang pakundangan yung mga banat ng mga reactor ni Tekram. Tuloy-tuloy. Binabanatan nila ng todo-todo si Dave at dinudurog nila. Bakit? Sa tingin ba nila si Dave nanonood ng YouTube? Hindi na nanonood si Dave ng YouTube. Baka nga in-install na ni Dave yung YouTube sa cellphone niya eh. Ha? Sir, napanood mo ba yung latest ni Daisy? Napanood mo ba yung latest live ni Daisy na kung saan sinabi niya hindi sila magpo-post na ng video ni Dave dahil na-stress na siya? Sir, nood din sir minsan ng mga kasamahan mong vlogger, no? Huwag ka lang mag-rely sa kung ano yung naiisip mo, sir, no? Hindi nanonood si Dave pero napipiko na siya, nai-stress na siya. Panoorin mo sir yung live ni Daisy, ni Lovely Daisy, kasamahan mo yun, no? Nagsalita si Daisy pero binawi niya rin naman actually kasi nag-post pa rin, no? Pero ang punto sir dito, hindi magsasalita ng ganun si Daisy kung hindi apektado si Dave dahil sa ginagawa sa kanya. Pero naghamon siya
na nakukulangan pa siya sa ginagawa ng mga reactor, ng mga vloggers ng manalastas. Nakukulangan siya, naghahamon siya, pero bakit ganon ang naging asal ng isa sa mga kasamahan yung vlogger? At si Dave mismo, galing kay Dave yun, kumpas ni Dave yun. No? Wag mong sabihin, sir, na hindi affected si Dave. Apektado na ang Dave ninyo, sir. Kaya kayo, mga reactor na Tekram, stress na stress kayo kay Dave. Kami ba, sir, na-stress? Sino, sir, yung pumapasok? Sa live ko, sir, may mga pumapasok na katulad yung supporter. Na hindi nga, sir, masagot yung tanong ko eh. Baka kayo, sir, masagot niyo yung tanong ko. Kaya I'm asking you a friendly debate. Kahit sa channel niyo po, wala akong problema. No? Para patunayan sa inyo na, yes, I am after the revenue, but para dito sa debate na to, kung papayag kayo, I'm willing na umakyat dyan sa channel mo at kayo yung mabigyan ng viewers at saka ng revenue kung yan ang pinoproblema ninyo. No, sir? Ngayon, kung sinasabi mo, you're not after the revenue, again, let's go to my channel. Masap tayo sa channel ko, sir. Live tayo. No? Ayoko, sir, ng private conversation, yung video call. Ginagawa ni BJ yan, hindi ako mapayag. Baka sabihin mo rin, I'm after the views or the revenue. Kaya nga, hinahamon kita sa channel mo, sir. Wala akong problema doon. No? Just to show you. No? Para malaman natin kung ano yung mga pinagsasabi nyo, ano itong mga pinaglalaban ninyo. Okay? At stress po, ang Dave ninyo, hindi nyo lang pare-pareho maamin. Pero lumalabas sa bunganga ng ibang vloggers na kasama mo. O di kaya ay ang ginagawa nyo lang for the views, for the content, para kumita. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Bakit sao, sir? Sasabihin mo, hindi ka for the views, hindi ka for the revenues. Okay, that's fine, that's good for you. No? Okay lang yun. Ako, inaamin ko, for the views, for the revenues. May masama ba dun, sir? Minonetize ko yung channel ko. So, I'm expecting something. No? At nakakaya kay YouTube. Ginagamit ko yung platform niya, wala akong ambag. So, anong masama dun, sir, kung ginagamit? Ang tanong, sir, paanong paraan? Binaboy ba kita? Binaboy ko ba si Dave? Yun yun, sir. No? Ikaw, kung hindi mo hinahabol ang revenue at for the defense ka talaga ni Dave at pinoprotektahan mo si Dave, then let's talk. Live stream. No? Kung ayaw mo ng revenue, sige, sa channel ko. Ako gusto ko ng revenues eh. Gusto kong kumita. I'm paying my internet. Gumagamit ako ng internet, no? Kuryente. Wala nang libre sa Pilipinas at alam mo naman, sir, ang hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Mukhang nasa Pilipinas ka rin naman. So, ang tanong, sir, paanong paraan ko nakukuha yung revenue ko? No? Yun yung sa akin. Kung paano ko na nagigain yung revenue at viewers at saka subscriber ko. Doon tayo sa issue. At ang issue ninyo is itong pagbanat ng mga vloggers at si Ramil kay Dave. Pangbababoy, pangbabalahura kay Dave. Pero tingnan nyo po yung ginawa ng Dave ninyo sa Manalastas after 5 years. And there's a lot of videos showing sa video ni Ramil. Lahat yan, sir, nakadocument through his videos. Kung paano tinulungan, ano ang intensyon ni Ramil sa pagtulong kay Dave. Pero anong ginawa ng idol ninyo? Kayo ba, sir, kinwestiyon nyo yun? Ikaw ba, sir, mismo? Kinwestiyon nyo ba yung pagsasalitang gano'n ni Dave? Hanggang ngayon, pinagkakitaan nyo pa rin si Dave, na wala namang pakialam si Dave. Inaano ba kayo ni Dave? Mga reactor, inaano ba kayo ni Dave? Ay, sir, hindi ka kami inaano ni Dave. No? Pero yung inasal ni Dave doon sa taong pinaniniwalaan namin na gumagawa lamang ng tama at dumidisiplina kay Dave. Yun po ang dahilan namin. Yung pagiging ungrateful ng idol ninyo
sa taong kumupkup, nag-aruga sa kanya ng 5 taon, sir. No? Yan po ang ipinaglalaban ko bilang reaktor ng Manalastas family or ni Tekram. Ikaw, sir, ano ang pinaglalaban mo? Ako naman, sir, magtatanong. Ano yung ipinaglalaban mo? Dahil nabababoy si Dave? Dahil pinagtutulungan si Dave? Ha? Bata pa si Dave, hindi niya deserve? Paano niya hindi, sir, naging deserve? Pinagtutulungan, yes. Bakit siya pinagtutulungan, sir? Bulag ba kayo, sir, sa katotohanan kung ano ang inaasal ng inyong idol? Itong ginagawa mo, sir, for what reason? Yun yung gusto kong malaman sa inyo, sir. Anong rason ninyo? No? Hindi naman kayo pinapakailaman ni Dave at walang pakailam sa inyo si Dave. Pero si Dave, kung yurakan nyo buong pagkatao, pati pamilya, dinamay nyo na. Sir, nasa SOCMED si Dave, 5 years. Ha? Alam ng lahat ng tao ang naging buhay ni Dave simula nang pumunta siya sa Tekram family. No? So, open book po ang buhay ni Dave. Publicly. No, sir? Kaya maraming sa tingin nyo, sir, kung hindi kilala ng mga tao sa Tekram community si Dave, sa tingin nyo may magre-reaction, may sisita sa kanya? May mangbababoy sa kanya? Oh. Tapos ganyan ang sasabihin nyo, baka, sir, kailangan mo pang manood ng iba pang mga content ni Ramil para maintindihan nyo kung bakit maraming tao ang nakikialam sa buhay ni Dave. No? Dahil pinakilala siya sa SOCMED ni Ramil na tinanggap niya. Diba, sir? O, huwag niyo sabihin kasi bata pa siya noon. Balikan niyo, sir, yung mga video ni Dave, ni Tekram, para maintindihan nyo lalo. Huwag po kayong magre-rely lang sa kung ano na ikukwento sa inyo or nasasabi sa inyo. No? Ngayon, kung napanood ninyo, paano nyo po inintindi yung mga pinanood ninyo? Para masabi ninyo na bakit pinakikialaman yung buhay ni Dave. In the first place, sir, no? Content creator kami. And senior nila publicly lahat ng video. So anyone, everyone can comment, give their opinion doon sa napansin nila. No? At saka, sir, saan ba kumuha ng ikinabuhay si Dave? Di ba? Dito sa SOCMED. Kaya kung hindi niya man kami kilala, siya po ay kilalang kilala. Dahil 5 taon siya at hanggang ngayon nasa SOCMED. Pati yung nanay, si Apple, dinamay nyo na dyan sa channel nyo, sa pangyuyurak nyo sa pagkatao ni Dave, ha? Ginagawa nyo yan para kumita kayo, ang kakapal ng mga mukha nyo. Diyan na kayo nabubuhay sa YouTube, halos di na kayo tumayo din sa camera. Kasi patuloy yung pamabahad nyo kay Dave. Alam nyo na hindi na nanonood si Dave ng YouTube. Dahil kapag nanonood si Dave sa YouTube, stress na nga aabutin, ha? Hindi na nanonood si Dave ng YouTube. Pero alam nyo, pero pinapatuloy nyo pa rin yung ginagawa nyo para sa earnings, ha? Sa revenues. Yan. So, ano namang masama dun, sir? No? May problema ba doon? Ikaw, alam nyo, ilan lang kayo, sir, sa mga lumang style na yan, sir, eh. Yung mga ganyang style, nabibirahin ninyo yung mga vloggers dahil sa earnings, dahil gusto lang magka-views, gagawa ng kwento, bla bla bla. Alam nyo na yan. Ano na yan, sir? Lumang tugtugin na yan, no? Lumang tugtugin na yan, sir. Marami nang nagsabi niyan. Ngayon, hindi na pinapaniwalaan yan. Alam ba, anong problema dun, sir? Ano? Si YouTube pa nga, sir, ang nagbibigay ng tip, eh. No? Para mapansin ka, no? Maghanap ka ng mga nagba-viral. Tignan mo yon, reactionan mo yon, no? Gamitin mo yung sarili mong opinion, no? Para mapansin ang channel mo. Tips ni YouTube yan. Pero yung mga nagmumura, mga kung ano-ano ginagawa sa picture nyo, discarded po na nila yon.
no? May kaukulang parusa doon si YouTube. May guideline si YouTube na sinusunod. Now, kung hindi man yan nagagawa, hindi pa nakikita ni YouTube yan, edi i-report nyo, sir. No, i-report ninyo. Wala namang problema yan eh. Oh, kaysa sasabihan nyo ng sabihan na kaya ginagawa ng mga vloggers yan dahil sa revenue, sa earning na hindi na tumatayo sa upuan namin. Tumayo or umupo lang man kami, sir, sa upuan namin as long as may nanonood at hindi binibigyan ng penalty ni YouTube yung alam ninyong nagkakamali, wala tayo, sir, magagawa. Alam mo yan. Di ba? May guideline si YouTube. I-report mo, sir. No? I-report mo kung sino man yung mga vloggers na yan na bumababoy, gumagawa ng kwento. Oh. Kaysa sasabihin mo yan, sir, wala nang epekto yan. Sa katulad ko, hindi ako apektado dyan. No? At kung yung mga pinagsabihan mo yun, I don't think na affected sila dyan. So, kung gusto mong magkaroon ng result, yung sinasabi mo, i-report mo, sir. Magtulong-tulong kayo. I-report ninyo. Meron namang report dyan eh. No? Sa ano ni YouTube. Sabihin ninyo, ipakita ninyo yung mga videos nila na nambabastos sila, binababoy nila kayo. No? Ganon, sir. Hindi yung laging yung sasabihin yan. Itinatawanan na lang kayo, sir, ng mga viewers nyo. ng mga vloggers. No? Kasi yung punto ninyo, matagal nang alam yan ng mga vloggers. Oh. Eh, doon sila nag-enjoy, ganun ang style nila. Anong magawa mo? Yung topic. Doon tayo sa topic mo, sir. Ang topic, ang issue mo dito is yung pambababoy kay Dave. No? At yung nadamay yung nanay niya. Nadamay ang nanay niya dahil someone used, no, his mother para mag-post ng ganun. Na para sa amin, mukhang manipulated. May nag-utos, may gumawa, mayroong gumamit ng account ng nanay ni Dave. Kaya siya nadawit. Diba? Eh, first place, dawit naman na siya noon pa, sir. No? Matagal na silang dawit, hindi lang siya. Pati mga inakalang mga magulang or tatay ni Dave, maraming nadawit sa kanila. Oh, tas ngayon ngayon lang kayo magre-react na dinawit yung nanay ni Dave. Matagal nang nadawit yan, sir. No? Hindi lang ngayon. Ngayon, hindi lang maganda yung mga sinasabi. Siyempre, meron siyang mga sinasabing hindi rin maganda, kaya nare-reactionan. Noon, nadadawit sila kasi naaambunan sila ng grasya. No? Ginagawa yan. Mga upal na mga reactor of defender. O, tingnan mo, sir. Kayo, nagsasalita kayo ng ganyan. O, ngayon, pag binalikan kayo na mura-mura kayo ng ibang mga vloggers, galit din kayo. O, di ba? Pero, ano bang ginawa nila sa'yo? Wala naman, ni-reactionan ka rin lang nila. Oh. Kaya huwag kang masyadong mag-init doon sa mga nagkaka-earnings. Kung hindi ka man, sir, nagkaka-earnings, eh, choice mo yon. No? Ikaw may choice nun. Pero pare-pareho tayong binigyan ni YouTube ng chance na kumita rito. Ngayon, it's our choice na lang. Kami, ako, choice ko na kumita. Kasi pera din yan. And most of all, no, kumikita po ako, para sa akin, is nasa maayos na pamamaraan. Nagre-reaction lang po ako at sinasabi ko lang po yung opinion ko base sa aking nauunawaan. And I never curse anyone, sir. Yun yung maipagmamalaki ko. Balikan nyo po lahat ng content ko. Hindi lang po ito yung channel ko, ha. Bago lang tong channel ko, but I've been in the YouTube for 5 years na. So yung mga galawan ninyo na ganyan, banat ninyo sa mga vloggers, sa mga creator, luma na yan, sir. Luma style na yan. No? Wala na pong epekto yan. So, kung gusto nyo po, no, tanggapin nyo po ito at kukontakin ko kayo or kukontakin nyo ako. No? Let's have a friendly debate dyan sa ipinaglalaban nyo against sa ipinaglalaban namin. Ako, bilang supporters, vloggers, no, reactor ng Manalastas family. Kung gusto mo sa channel mo, sir, walang problema sa akin yan. Anytime. No, sabihan mo lang ako. Ngayon, kung ayaw mo naman ng revenue at gusto mo sa channel ko, thank you. No? Thank you. At makakatulong ka sa revenue ko. No, sir? Yan naman kung gusto mo lang. No? Pero inuulit ko, sir.
Hindi po faking vloggers or charity vloggers si Manalastas, si Ramil. Dahil kung babalikan nyo po lahat ng video niya 5 years ago until now, no, makikita nyo po na nanduroon yung kanyang sincerity, no, genuine na pagtulong sa mga kapuspalad nating kaibigan or kababayan. Nasabi mo, sir, dati charity vlogger ka, bakit ka po tumigil? No? Bakit po kayo tumigil? Si Ramil po gumastos gamit sarili niyang pera. Kung ayaw niyong maniwala, sir, panuorin yung Tony Talks. Nanduron po yung paliwanag niya. Kaya kung ako sa'yo, sir, balikan mo muna yung mga nakaraan ng Tekram para po maintindihan ninyo bakit po isa ako sa ganito sumuporta kay Ramil. Sir. So, issue lang tayo. Walang personal lang, sir, na. At, sana tanggapin mo yung hamon ko. No? Para lang maging maayos yung usapan natin. Mukha ka naman, sir, maayos ka usap eh. No? So, huwag kayong mag-alala. No? Kung sa channel ko po natin gagawin yung ating friendly debate, I'll assure you, walang mambabasto sa'yo. No? Walang mambabasto sa'yo doon. Dahil pag nambasto sila, ako mismo ang mag-hide sa kanila. Ngayon sa channel mo, kahit bastusin ako, wala akong problema. Wala sa akin dating na yan. Okay? So, yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to. And matuto po tayo mag-fact check para hindi po tayo magpagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.